'Di ba kap ano, sabi nila pag hindi raw, pag Kristiyano ka raw ay hindi ka pwedeng pasukin ni Satanas, demonyo. Pag-usapan natin ito kasi iba yung divine being at saka yung spiritual being. Iba yon. Mm. Mm. 'Di ba may istorya sa gospel na pinaalis ng Lord yung evil spirit tapos lumabas doon sa katawan ng tao. Tapos Oo, bumalik. naghanap ng Mm. ng pupuntahan yung evil spirit, nakita niya na yung pinanggalingan Galingan niya. niya, 'di ba, ay hindi na filled ng Holy Spirit, 'di ba? So nagtakot pa siya ng mga kasama niyang mga evil spirit tapos pumasok ulit sila sa katawan ng tao. Oh. 'Di ba Pastor? Mas Anong pumasok. Okay. 'yan? Kaya mapag-aralan natin mamaya. So last time mga kapatid ay napag-usapan natin si Satan. 'Di ba? So may idea Mhm. na tayo about Satan which is Lucifer, 'di ba? So yung types of angels which is cherubim, the security guards, and then the seraphim which is the praise and worship angels, and then we have also Mhm. the soldiers which is led by an archangel. So lahat doon sa napag-aralan natin last time ay nasakop lahat ni Lucifer. So when Lucifer fell from heaven, ay a portion of the cherubim, a portion of the seraphim, and a portion of the armies of angels in Andyan. heaven, one-third totality is nakuha ni Satan. Kaya makita mo ngayon, Mhm. ang mga evil spirits ngayon ay mga guardian angels ng mga kaluluwa, nangaagaw ng kaluluwa, isasama nila sa impyerno. Tapos yung iba naman, makita mo na ngayon sa praise and worship modern world natin na hindi na siya talaga divine praise and worship kundi worldly na yung ating nandun sila. Can you imagine yung case ng Hillsong na panood nyo yun mga kapatid? Tapos yung mga soldiers, alam naman natin na yun yung mga talagang mga sundalo talaga ni Satanas yan. So, ayan. So, ano lang mga kapatid, so gawin nating medyo magaan yung pag-aaral natin. Hindi naman si Pastor John sa Pastor Joel at lahat tayo ay magtulungan para maintindihan natin itong demonology. Yan. So, yung word na demonology or what we call biblical demonology, it is the belief in the existence of evil spirits as prevailed among all the known peoples of the world from the earliest time of which we have knowledge. So among the primitive and savage people, especially in the Philippines, yung animist before the Catholics came in the Philippines, the nation of the island of Philippines is animism, ang pure spiritis. At ang paniwala nila ay yung mga namatay na mga tao, departed ghosts na hindi na save, ay yun yung mga bumabalik na mga demonyo to annoy the livings. Ayan. And those professing to see the demons have seen them in human forms. Diba, meron tayong mga aswang, mga tikbalang, ganyan. Dito sa West, meron din tayong mga wolf as well as animal and hybrid forms of various sorts. Diba, may mga Dracula, ganyan, mga ano ba yan, ano pa. Ordinarily, demons are invisible spirits. Okay, so and Jesus accepted without demur belief in the existence of demons, and the Gospel of Mark tells us many stories of Jesus casting out the demons. And some questions whether demons and spirits exist today. Ano sa tingin ninyo mga kapatid? So, are demons and spirits, evil spirits exist today? Ano sa tingin niyo mga kapatid? Pastor John, meron siyang testimony noon na hindi ko makalimutan. Ang pamagat yata is pumanaw ka Satanas. So, Well, can you share yung testimony mo, Pastor, may patungkol sa sa kung nare-recall mo pa 'yon. oo. Kung kasi yon, yung kapatid ng bayaw ko,
ay lagi siyang sinasapian ng kwan daw yung Mary, si Mama Mary daw. Sinasapian siya, and then sinabihan na manggamot siya. At yung panggagamot niya, yung nakukuhang tubig sa dahon ng kawayan. Kinukuha niya yun yung mga dahon sa dahon ng mga kawayan. At ngamin nag-DJ ko niya, maraming may kwan parang nagilin nao ko ma. Daya iti ko. So iniipon niya yon, at saka yung mga sumasakit sa tiyan, mga sa katawan, yun ang iniipon niya. Pinapainom. Oo, hindi pinapainom. Yun yung ipinapahid sa bandang may sakit. Masakit. Sa katawan niya. So, ganun. And then, nagbibigay naman sila ng tulong sa kanya, mga barya, ganun. And then, kada araw na ganun ang ginagawa. Ngayon, nagkataon na nagbakasyon ako doon sa kanila. Then, nasabi ng ate ko na ganun. So, sa akin naman, gusto kong ma-experience na makita yung ginagawa kasi sinasaniban kada siya. Friday, parang ganon. So, hinintay ko talaga. Sa hapon na yon, medyo nag-aagaw na yung dilim at saka yung medyo dumilim na. Alas 6 siguro yon. So, nakita ko dumating diretso sa revolto ni Mama Mary. Then inilagay sa likod yung barya na kasi may tumawag sa kanya na masakit daw yung tiyan. And then nakatayo doon, nagnunobena na siya. Yung nobena na kasi Katoliko sila nagnunobena. Andun naman ako sa salas nakahiga, ino-observe ko lang siya. Hanggang sa unti-unti na bumibilis yung takbo ng yung paghinga. Ngayon, doon na. Sabi ng kapatid ko, pumunta sa akin, na sinasaniban na siya. Ang ginawa ko, tumayo ako, kasi na siya magwawala na siya. Pumunta ako sa likod niya, hinawakan ko yung dito sa abaga niya. Dito sa balikat. Balikat, hinawakan ko talaga, hindi makapalag. Di sabi nila ang lakas-lakas daw, pero sa akin hindi siya makapalag Hinawakan ko, yung paan niya lang yung talagang pumapagpas. Oo, pero iwan ko parang malakas ako sa tingin ko. Ipinahiga namin. Nung ipinahiga namin na ganon, nagsasalita na siya na hindi maintindihan yung salita niya, gusto niyang kumawala. Pero hinawakan namin, tumawag siya ng kasama namin, hinawakan sa paa, sa body niya. Ako naman dito sa dito sa balikat niya, hinawakan ko. Nasa ako. Ngayon, alam ko na nasaniban na siya. Kaya sinabi ko sa kanya ay ang ko, nag-pray kami, manalangin tayo. Sabi ko, in Jesus name, umalis ka. Ganon. Alam nyo, ang napansin ko doon, pagbabanggitin ko yung in Jesus name, hindi ako takot sa'yo. Parang ayaw niyang makinig yung Jesus Kaya sinasapawan ng malakas na, hindi ako takot sa'yo. Sabi niya gano'n sa akin. Matigas din siya na magsalita. Hanggang ipinatong ko yung kamay ko sa noon niya, in Jesus name, umalis ka. Ulit-ulitin ko yon. Inulit-ulit ko hanggang sa nakita ko na umalis yung kasi nang lupay-pay na siya. Doon siya na noong nang lupay-pay na siya, di pagamuan bigay nang hina na siya, nawala na yung
nawala yung sumanib sa kanya. Then sabi niya, anong nangyari? Hmm. Yung mga kasama ko doon, ang napansin nila, bilib sila, bakit daw hindi makapalag sa akin? Yun ang kwan nila, napansin nila, sila noon, ang lakas daw eh. Pero sa akin, hindi naman makapalag. So Ayan. nakita ko na may espiritu doon sa akin. Sa akin din eh, mas malakas yung espiritu sa akin eh. Yun, ang experience ko yun. Ayan. Ayan. Yan yung introduction, mga kapatid. Yan ay normal sa Gospel of Mark. Normal yung mga ganong bagay. Every time na bibira ang Panginoong Yesus pupunta sa ibang lugar, ganon. Di ba? Yung na-experience ni Brother John. Kaya pag makita mo sa John chapter 13 verse 2, ganito eh. Ang evil spirits, yung origin talaga, di ba na pag-aralan natin na ito yung mga kasama ni Lucifer at alam mo, itinapon dito sa earth. Pero yung napag-aralan natin doon sa intermediate state ng Hades, doon sa torment, meron sila ding access doon, yung Tartarus. Mm-hmm. So, 'di ba? They can cross over from invisible creation to the visible creation. Kaya mapag-aralan natin 'yan mamaya. So si Lucifer lang ang merong limited access granted to go to the courtroom of God doon sa intermediate state. Kaya meron akong ginawang video pero hindi ko patapos. Patungkol lahat nung lesson natin dito. Nandun lahat, ang ganda. Hindi ko pa natapos kaya makita natin yung intermediate state, yung courtroom of God, yung Hades, ganyan. Tapos yung earth, paano yung devil, Lucifer will go back and forth as a roaring lion, the prince of the air. Ayun. So, totoo yon mga kapatid. Yan. Yung origin ng demons ay galing doon sa seraphim, galing doon sa cherubim, at doon sa mga armies of darkness. Yan. Yun yung work of the evil spirit. Ngayon, mapunta tayo doon sa doon sa tinatawag na origins, existence of demons today. Yung existence of demons today, actually, hindi na natin pinapansin yan. Kasi ano nga sila evil spirit, invisible creation. Kaya nga yung demons are spirit beings. So in Matthew chapter 8 verse 16, basahin natin dito mga kapatid yung nature of demons. Yung Matthew chapter 8 verse 16 and then Mark chapter 1 verse 23. Tapos tignan nyo doon. And then yung 2 Corinthians chapter 11 verse 14. Siguro yung yung Matthew 8:16, unahin natin mga kapatid yan. At nang kinahapunan ay dinala nila sa kanya ang maraming inalihan ng demonyo at pinalayas niya sa isang salita ang masasamang espiritu at pinagaling ang lahat ng mga may sakit. Ayan, di ba? So makita nyo 'yon mga kapatid. So ito ang hindi nakikita natin ngayon kasi noong panahon ni Jesus Christ at even in the gospel stories, really it is the work of exorcism. It's all about casting out the evil spirits. Kasi makita nyo doon. Kaya nga napagkamalayan na si Jesus ay hari ng mga, ano bang sabi sa kanya, Pastor? Kasama niya si Beelzebub. Si Belsi. Ayan. So, totoo yon yung nature of demons. And in Mark chapter 1 verse 23, kung nakita nyo, dito makikita yung isa pang nature ng demons. Pakibasa mga kapatid. Mark 1:23. Mark 1:23. Yes, Just okay. then a man in their synagogue who was possessed by an evil spirit cried out. Ayan. So pag makita mo yung ibang translation diyan mga kapatid, unclean spirit. So pag masabi mong unclean spirits talaga, yung mga unclean spirits ay nandun sila sa yung mga ugly, di ba? Yung mga hindi mo maintindihan na mga lugar. And demons evil spirits are one and the same thing. Pero ito yung nature nila. So they are not like God who is omnipresent, omniscient, at saka omnipotent.
So hindi sila pwede na yung isang place then they can go to another place. Mm. So they are bounded. They are bounded in one location, one space. At ang mga ito ay organized, led by Satan. Kaya makikita natin mamaya rito. Makikita natin mamaya. Kasi nung pinalayas ng Lord yung evil spirit doon sa Gerizim, pumunta sila doon sa mga baboy. Mm. At tanong, nung malunod yung mga baboy, saan napunta yung mga evil spirit? Yun. Yun din ang tanong ko noon eh. Diba? Namatay ba sila o saan sila napunta? Kinain Baka ng bumalik na sa ano? baka bumalik na sa pinanggalingan nila. Linetsyon daw ng mga Pilipino. Diba? Dahil mahilig sa lechon. Diba? Ayan. So makikita natin dito yung nature of spirits they are bounded in one space. Iyo yung pagkakaiba ng spirit beings at saka divine being. Yung divine being, of course, Holy Spirit, yung Trinity, they are omnipresent anywhere. Pero yung mga evil spirits and even angels, they are just bounded in one space, time, and location because they have a authority over them. Kung sino yung punta kayo doon, punta kayo diyan, ganyan. So actually they are organized. Yan. And because of their supernatural knowledge, men have attempted to get advanced informations from them coming from events. And people even consult evil spirits in fortune telling. Makikita natin mamaya rito. So makikita mo rito, they seem have supernatural strength. Yan. So according to this book, Jack Cottrell, they seem to have a superhuman strength requiring several people to hold the demonized person. Ito na yung sabi ni Pastor John. Di ba? Yan yung evil spirit ay is spiritual being. Being. Yes, yung evil spirit. And they cause dumbness, blindness, insanity, and suicidal mania. Yun yung nature of demons. Yan. Okay? So mapunta na tayo mga kapatid sa the activity of demons. Activity naman ito. So the first activity of demons, yung mga evil spirits, is they oppose God and seek to defeat His will. And Satan is the accuser of the brethren, and Satan is limited to one place at a time. Ito yung sinasabi natin kanina. And his servants, the demons, are the active force that gathers the information for Satan. Diba? So si Satan, siya yung boss. At yung mga tauhan niya, ito yung mga demons, evil spirit. Diba? Revelation 12:10. Diba? And they oppress men and seek to hinder his welfare. And the woman in Luke chapter 13 verse 16, the woman was oppressed by Satan. Basahin nga natin mga kapatid yung Luke chapter 13 verse 16 para makita natin kung gaano katagal yung activity ni Satanas. Luke chapter 13 verse 16. Mga kapatid, nakita nyo na? Verse 16. Yan, Luke chapter 13 verse 16. Now, here is this descendant of Abraham, whom Satan has kept in bonds for 18 years. Should she not be released on the Sabbath? Yes. Okay. So, 18 years. Diba? Yung evil spirit, 18 years doon sa tao. Woman was oppressed by Satan for 18 years. So, hindi nyo ba malalaman natin mamaya rito kung ano yung mga presensya ng mga evil spirit? Kaya hindi mo namamalayan na baka yung asawa mo ay nasasaniban na. ilang taon na ba kayo mag-asawa, Brother John? 25 na kami. Oh, di ba? 20 di ba? Ayan. So can you imagine 18 years that was oppressed by Satan, di ba? And demons distress mankind by deranging both body and mind. And nevertheless, demons accomplish God's purpose. And God used a lying spirit punish weak King Ahab.
in 1 Kings 22:23. Ayan. Bago tayo mapunta doon sa sa activity ng demon, punta tayo doon sa organizations of demons. The organization of demons, Satan of course is the leader, force him to be present anywhere at the same time. But actually he is limited to one geographical location at a time. Di ba? So hindi siya pwede na nasa Pilipinas siya ngayon and at the same time nasa Canada siya. Limited 'yon. Di ba? So hindi siya omnipresent, di ba? Limited yung geographical location niya at a time. At yung mga nagkukuha ng mga informations para sa kanya ay yung mga demons niya, evil spirits. Ganon yung organization. Meron siya yung leader, di ba? So Satan sit in the book of Revelation chapter 2 verse 13. This is the first seat of Satan in the first century. Makita mo. Babasahin nga natin mga kapatid, Revelation chapter 2 verse 13. Ito yung yung organization of demons para maunawaan natin. Revelation chapter 2 verse 13. Ito yung yung parang capital noon ni Satan. In the time, sige. I know where you live, where Satan has his throne, yet you remain true to my name. You did not renounce your faith in me, not even in the days of Antipas, my faithfulness witness, who was put to death in your city where Satan lives. Ayan. So ito, tinutukoy niya ito yung the Church of Pergamum. Ito yung panahon ni Apostle John, the Revelation, yung pagsulat ng Revelation, ang seat ni Satan ay doon sa Pergamum, di ba? Sa Turkey. So it can be moved several times throughout the centuries, even maybe today in Moscow, Hollywood, or in Ottawa, ganon. So ganon yung organization niya, di ba? So there is a seat na siya yung nagko-command, di ba? Dito sa earth. Ayan. And Satan operates a well-organized multitude of demons. Daniel chapter 7 verse 19 to 20. And Satan's kingdom is not merely an uncoordinated mob. Hindi ito mga lost command, pastor. Ito coordinated lahat ito. Yung mga ginagawa ni Satan, yung plan niya talaga is coordinated, well-planned, well-organized siya. Di ba? At pag makita mo ngayon dito, ay it is revealed as a highly systematized evil empire. Di ba? Elaborately organized. So ngayon, ano yung mga organization sa buong mundo, sa mundo na organized? One, sabi natin government. Kaya nga yung sabi niya sa Ephesians, we are not wrestling about the flesh and blood, but authorities, principalities, rulers of this earth. Di ba? So napaka-organize niya, di ba? So organized siya, parang government, meron siyang mga ganyan. Talagang well organized. Yun yung organization ni Satanas. And then Satan rules over fallen man with his government, di ba? Makikita mo rito in Ephesians 2:22 that the first sin of Satan is pride, ambition, and selfishness. Yan. So iyan yung organization na ni Satanas. Ayan. So mapunta na tayo mga kapatid doon sa doon sa attack niya. Yan. So Satan assault individuals in 3 ways. In the levels of mind, the will, and the body. Ayan. So isa-isahin natin yan, di ba? So he assault individuals in 3 ways. Body, mind, and will. Ayan. Number 1, under body. Demonic infestation. Na na yon? Na narinig yun na yon? Yung demonic infestation. Ayan. Ito,
objects, animals, shadows, place, chairs, location, pictures, footsteps, laughter, haunted house, conjuring. So na-experience yun na yun, mga kapatid, na sabihin natin sa bahay natin, may naririnig ba kayong mga footstep one time? O mga kumakalampag? O mga, alam mo, di ba, doon Yung sa amoy, yan, amoy. di ba? Yun yung yung attack to the body, which is demonic infestation. Yung demonic infestation is a place. Di ba? Merong istorya sa Batalan Church. Pumunta sila sa sa sementeryo. May nakita silang tsinelas. Inuwi ng isang miyembro. Yung tsinelas doon Kasi bago. Bago eh. Bago. Inilagay doon sa pintuan. Inipit doon sa pintuan. Di ba? Pagdating na gabi, gumaganyan yung yung tsinelas. Di ba? So doon mo makikita talaga kasi invisible naman yung invisible creation naman sila, di ba? So doon mo makikita yung demonic infestation. Dito mo makikita na may mga evil spirits pag may mga ganon. Ang tanong daw doon, hindi yung bakit may ganong nangyayari. Ang tanong daw doon ay bakit ano yung rason na bakit yung mga evil spirits ay nandyan sa lugar na yan? May rason. Kasi yung history ng place. Dito sa Canada kasi, hindi katulad sa Pilipinas, Pastor John, Pastor Joel, ng mga bahay dyan ay minana natin sa mga magulang natin, tapos we build our house. Dito hindi. Di namin kilala kung sino yung mga nakatira dito nung lumipat na kami. Yan. Oh, ayan si Pastor Brother Jojo, kilala mo ba si nakatira diyan noon? Wala. Si Brother John si Brother Saldi. Di ba? Di ba? Nakita ko lang yung bilihan namin inchik. Di ba yung pinabilhan ng inchik? Paano yung before yung inchik? Yung susunod, wala na. Before pa yung inchik, di ba? So, yun, napupunta yung sabi nga nung napanood ko nga yung sinasabi, yung video ni Brother Jojo nung Sabado. Yun si Dr. Neil Anderson. Yun yung recommended na book ni Jack Cottrell. Bandage Breaker, kung interesado kayo doon. Yun yung demonic infestation. Makikita mo yung place kung merong mga activity na gano'n, Pastor John. Kasi paano mo malalaman, di ba? Na may evil spirits kung wala kang nakikita gano'n, yung demonic infestation. Even yung animals, di ba? Yung object, yung places. Dito na pumapasok yung mga haunted house, di ba? Mga alam mo na yung mga kababalaghan. Sabi sa Katoliko yung mga apparition, yung mga kasi mahilig sila diyan eh. Pero sa atin baliwala sa atin na ganoon. Pero dito papasok yung sabi nga nila, attacking individuals in the forms of the body, demonic infestation. Yan. Kaya yung place nyo, yung bahay natin, di ba? Anyway, ang pinapag-aralan natin muna yung the work of evil spirit. Pero next Sunday, ito naman yung yung solution. Ito na yung sinabi ni Pastor John na isang solution yung ipinatong niya ng kamay niya doon. Isa doon yung solution. Kaya nga pag-aralan natin yung work of the evil spirits, paalam natin para next ay alam natin yung solution. Anong gagawin natin? Ganun na lang ba? Matatakot tayo? Mga ganun? O pag nakita nating may footsteps sa midnight, umiihi ka, tapos nakakita ka ng white lady sa bahay. Purwa kang tibagas.
Di ba? Di ba? Ayan. Isa nga, kaya mapag-aralan natin yan. Kasi ang isang strategy ni Satan is fear. Mm. Pag naunahan ka ng takot, nako, patay ka. Yan, kaya mapag-aralan natin kung anong gagawin natin. Kaya nga tayo, ang isang hint diyan is yung the model prayer is our Father. Our Father, ibig sabihin community, church. Hindi mo pwedeng i-pray na my Father who art in heaven. Mm. Kaya nga it's a family, it's a community effort. Kaya if you pray, our Father who art in heaven, a community of saints, mapapag-aralan natin yan. Yan. So, yung demonic infestation na pag-aralan natin, na yung location, Satan, si Satanas at sa kanyang evil spirits ay mga NPA yan. No permanent address. Mm. So, Oo, pero ramdam nila at nakikita nila yung sugat, parang yung mga rashes sa katawan na gawa ng diablo. Ito siguro yung example nito. ayan. Oh, tama yun, Pastor. Ito yung tinatawag na Pinupulang. demonic vexation or oppression. Ito Mm-hmm. yung 'di ba meron tayong yung practice na witchcraft, 'di ba? Oo. Which is Galatians 5:20, and then yung sorcery, Isaiah 47 verse 9 to 13, and Acts chapter 19 verse 18 to 19. Tapos yung magic, 'di ba? Genesis 41 verse 8, then yung prognostication which is Ezekiel 21:21, yung necromancy, this is contacting the dead as Saul did in contacting Samuel in 1 Samuel chapter 28 verse 8, and divination. Yan, ito papasok yung sinabi ni Pastor kanina na yung demonic vexation, 'di ba? So makikita mo dun talaga, 'di ba? Yung skin, Mm. 'di ba? Tapos may mga scratch. Nakakita na kayo ng ganon? Dada, nagiging kayo sa Jane Ayan. Yan. Yun yung pangalawa. Tapos sa pangatlo naman yung demonic obsession, 'di ba? So i-review natin. Yung una is demonic infestation, location ito, or objects or animals. Yung pangalawa is demonic vexation / oppression. Okay. Itong pangatlo naman, demonic obsession. Yan. This is now the attack on the levels of the mind. Ayan. Yan. So mind naman ito, mind, di ba? So this obsession is the internal and external aspects pumapasok na sa utak ng tao. Dito na makikita yung vision, apparitions, hearing or chants, laughters, di ba? Tapos para bang meron kang naririnig na. Yan. Now, it's now on the mind, pumapasok na. Quotes, imagery, imagination. Yan. And among these stories in the gospel, itong pangatlo, yung demonic obsession is the hardest to deal. Yan. It is the hardest to deal because this is an attack to the mind, mental attacks. And one of the mental attacks is what we call unbelieving. Yan. So, kaya yung nakita mo yung gusto talaga ni Satan kanina is to make you unbelieve God. Di ba? Ayan. So, ito yung mental attacks. Pumupunta na ito sa internal intellect, unbelieving. Ayan. So, yun yung ito na yung mga siguro nababaliw na. Hindi nila makayanan yung naririnig nila. Tapos yung pang-apat,
bago mapunta tayo doon sa entry point, di ba? Para makita, ito yung work ni Satan Satan. Yung pang-apat, ito naman, demonic possession. Yan. Di ba kanina, ano yung una? Infestation, oppression, obsession, and possession. possession. Okay. Ito na yung napopossess. Yeah. So, this is now the attack on the body and mind and the will. I should say. Okay. Now, pumapasok na. The demons takes control of the person's body. Okay? So, internal na ito. He makes now the body a puppet. Yeah. So, mouth to speak. Ito na. Di ba yung nagsasalita sila? Sabi nga ni Pastor John, di ba yung na-encounter niya, nagsasalita is iba na yung boses eh. Oo. Yan, na-possess na ito, pumasok na. Di ba? And then, fit to walk. Yan. Then, contortion. Ayun yung contortion. Di ba, ikot ni Kuhana, umiikot ng leeg, tapos gumagano yung ano niya, di ba? Change of voice. Yan. Odor. Change of temperature on the room. Di ba? Mga supernatural. Di ba? Pumapasok na yon. Ito yung tinatawag na nilang yung sa Katoliko na talagang demonic conjuring or talagang possession. Entry points. Number 1. Occult. Yan. Occult. Ito yung sabi ni Pastor John kanina. Ito yung divination, occultism, di ba? Mga sorcery, ganyan. Ito yung ties to the occult. Yan. Yung occult, ito yung mga, di ba, yung mga Harry Potter, mga images sa ganon. Before Christianity, meron na tayong mga pamahiin, mga paniniwala patungkol sa mga occult. Ito yung mga divination, ito yung mga necromancy, ito na yung mga sorcery, ito na yung mga witchcraft. Nung mamatay ang aming tatay, pagdating namin sa bahay, naglagay sila ng parang yung fire doon sa gate para daw yung mga bisita pupunta doon ay talagang maglalaktaw ka doon sa apoy. Nakita ko noon kasi wala kami noon, nakita ko noon, di ba? Inalis ko 'yon, di ba? Tinapon ko. Kasi that is one of the demonic spirits founded by the occultism. Di ba? Yung mga ng mga, di ba? Tapos yung patalpisan dagatarupam, yung sasampalin ka sa noo mo. Pagkatapos ka ng tubig. Bubuhusan ka ng tubig pagkatapos galing ka sa pumpon. Ganon. Yun yung mga occultism. Yun yung mga entry points. Yan. Yan yung una. Number 2, yung nakasulat dito, entertainment. Yan. Entertainment, beware sa mga technologies, lalong-lalo na sa mga movies, games ng mga bata. Di ba? Kaya dapat alam nyo yung mga, ako mahirap ko nang iano si Amaraya, di ba? So mga games na inano niya, basta sinasabi ko lang ito yung mga listahan na huwag kang mag-games ng mga ganun, yung mga nakikita ko Hades, di ba? Tartaros, mga mga kung ano-ano pang games na ginagamit nila, mga Greek mythologies, di ba? Yun. Tapos yung technology, gadgets, at most important ito, yung entertainment, pornography. Ayan. Ito yung entry points doon sa entertainment. Yan. Yan yung entry points si Satan. Tandaan natin yan. Kaya next Sunday, maano natin ito, yung i-break natin yung mga ganong na napapasok, na a-absorb natin sa mga entertainment, sa mga movies, sa mga TVs, lalo na ngayon sa cellphone, it's just in our hands. Kasama ba dito, Kap, yung Kap? Yung mga horror movies? Yeah, Kap.
Yan. Ka- Yung kaya, mga kaya, zombies. kaya nga kung bata pa, huwag mong papanoorin ng zombies, mga horror movies. Pero tayo na alam na natin yung mga ganun, pwede tayo kung makapanood para malaman lang natin yung side na yun. Di ba? Oo. Pero pag hindi ka handa doon, ma-influensyan yung mind mo. Kasi si Satan Kap, is yung a... mga ano, Kap, yung mga during Halloween parties, yung mga nagsusuot ng mga anong mga costumes, Yes, kasama Kap. din. Yes, Kap. It's part of the occultism. Kasi yan dito sa Canada, ano namin yan, sineselebrate yan. Yung mga nagsusuot ng mga kung ano-anong mga demonic characters, Yung ganyan. costume, Tapos nagpa-parade. Yon. Entry points yon. Entry points. Yan. Number 2. Pero Yan. Brad, yung mga nagsusuot lang ng mga superheroes, ganyan. Okay lang, wag lang yung 'di ba, yung mga occult characters. Alam But, naman but natin. pero parte ng celebration ng ano yan ng uh, Halloween eh. Kaya nga kung tignan mo yung Halloween talaga, galing yan sa pagan, di ba? Pati nga yung Esther, di ba? Yung word na Esther is coming from the word the goddess of Astor. Kinuha ng Katoliko na ginawang Easter week, Eastern Sunday. egg, Eastern Sunday, which is packed in the Bible, it's called Holy Week, not Easter. Anyways, yun mga cults yun, occults. Yan. So, number three, entry points. Curse. Yan. So, yung pagka-curse, cursing, basahin nyo nga sa Psalms 91 pag may time kayo. Psalms 91 pag meron kayong time, di ba? Ito yung hindi natin nakikita one time na nag-curse tayo sa ating mga anak, di ba? And then it will pass through the curse to our kids, to our children. Di ba? And di natin alam na baka yung mga magulang natin noon, ganun din ang ginagawa nila sa atin na wala naman tayong kamalay-malay, so it passed through generation. Yun yung curse, di ba? Kaya nga dapat alam natin na how to break that one according to Neil Anderson, Breaking the Bondage of Generational Curse. Yan. Tapos dito pa pumapasok yung mga drugs. Yan. Essential Number oil. 4 na yun. And then number 3 under curse. Yung curse, yung drugs pala is under curse yan. Illegal drugs. Oo. Di ba? Kasi yung origin niyan, wala na tayong time diyan sa Latin America. Merong silang diyan yung cocoa leaves na ginagamit na ino-offer sa old nila religion nila noon sa mga animistic. Tapos dinikdik yan, yung cocoa leaves ginawa na yung cocaine. Tapos ginawa ng mga illegal drugs. Kaya yung origin niya talaga is curse, satanic, because it will destroy your mind and your body as well. Ayan, under curse yun. Pati yung essential oil, di ba may nagtitinda ng mga essential oil, divine oil, kung ano-ano pa, Jerusalem oil, di ba? Ayun. Yan. Yan yung number 3. Yung number 4, entry points of evil spirits dedicated to a demon. Yan. Itong dedication to the demon, kaya very important kaya kanina merong baby dedication sa church. Ayan. Very important yun. Parang walang kwenta sa atin yung baby, i-dedicate natin yung anak natin sa church, katulad ni Samuel, di ba? Kasi yung isang entry point, according to this book, yung entry points, di natin alam na one time in the life of our parents, baka nagka-problema sila and they dedicate us to Satan or to the demon or they curse us. Ito yung pumasok yung unwanted babies. Di ba? Yung parang wala sa plano mo, lumabas lang.
Tapos lumabas na lang, kinurse mo na. Ano ba itong batang ito, di ba? Ganun. Yan, yung you dedicate to the demons. Kaya nga, meron silang, yung mapag-aralan natin one time yung book ni Jack Cottrell about the age of accountability. Di ba? Kaya nga, yung mga Romano, binabautisaran nila yung mga bata. Pero iba naman yung ano nila. Pero halos ganun, yung power ng baptism sa atin. Pero sa atin naman kasi matured, di ba? Kaya nga, yung age of accountability, according to, to Jack Cottrell, is 7 years old. Di ba? So, yung 7 years old, below that one, wala pa sila dun sa age of accountability. Di ba? So, nasa Lord sila. Di ba? Pero sabi niya, baka yung mga magulang natin noon, baka, kasi hindi naman sila Kristiyano, Oh. wala naman silang alam sa Bible, tayo lang naman nakakaalam na ngayon, baka noon, parang naiano nila sa ibang masasamang espiritu na ang ating anak ay parang dinedicate, di ba? Ino-offer kay Satan, gano'n, di ba? Hindi natin alam. Kaya nga meron tayong mapag-aral natin next time yung mga breaking bondage na yon na very important para sa atin, mga kapatid. Yan. So God protect the child under 7 years old, the age of accountability. Ito na yung tawag nilang age of prisons, age of accountability. Ayan. Yan. Number 5, entry points of demonic evil spirits. Abuse. Di ba? So, di natin alam na baka yung mga asawa natin, di natin alam yung mga history nila nung bata sila, ay na-abuse pala sila. Di ba? Kaya hindi mo siya maintindihan kung bakit ganyan yung ugali ng asawa mo sa iyo, ay ilalapit mo na dapat ganito o ganyan. Di mo alam na noong bata pala siya, ay meron siyang ganyang emotional wounds na nangyari sa kanya. Di ba? And then, of course, they seek the wrong source of the brokenness, yung abuse na yon. Di ba? Kaya nga, hello Kap, na, di ba meron tayong book noon ni Gary Smalley, Pastor Joel, di ba? Na yung blessings and curse, di ba? Yung abuse, kahit naging Kristiyano ka na, nandun pa rin yung stigma ng emotional hurt doon nung bata ka. So meron daw, according to the book, meron daw sa buhay natin nung bata tayo, meron daw isang pangyayari doon na hindi natin makalimutan, na nagbigay sa atin sa buhay natin na dinadala natin ngayon, kaya hindi tayo free sa bagay na yon. Di ba? So sa atin lahat, kahit nung mga bata tayo, merong isang nag-stand out doon na nangyari sa atin na hindi natin makalimutan, na kahit ngayon ay nandun pa rin yung sa utak natin. Di ba? Yon yung entry points ni Satan, di ba? Hindi ayaw ni Satan na alisin yon kasi it will bind you to that emotional wound. Di ba? Yan yung parang deception ni Satan. Talagang, ito ang nangyayari sa'yo noong bata ka. Ngayon na 65 years old ka na, naiisip mo pa rin nung 12 years old ka nangyari sa'yo. Di ba? Ganon, yung abuse. And then, number 6, ito yung habitual sins. Ayan. Entry points ito. Entry points. Habitual sins. Ayan. At yung number 7, inviting a demon into your life. Di ba? Kaya nga, meron tayong mga salita kung minsan na bibitawan natin na yun pala ay parang joke-jokes lang, na parang katuwaan lang, ayun pala ay you are inviting now evil spirits into your life. Diba? Kaya nga, very
tayong mga nagsesermon sa harap, Pastor John, Pastor Joel, ano yan eh, double accountability yan eh. Sige, Pastor, sige. Ito isang example din sa inviting a demo dito yung live. Baka pati yung mga kinakanta natin na hindi natin namamalayan ay may meaning pala na na delikado. Yes. Kagaya ng nagkaroon kami ng doon sa seminary nung estudyante pa kami. Kumakanta kami doon sa dorm. Sa kabila naman yung teacher namin si Mr. Marquez. May kinakanta ni yung kaklase ko na taga Mountain Province, yung take the ribbon. Yung di ba yung message doon like let the ribbon take tomorrow, yung gano'n. In tonight you will be my friend. You'll be my friend. Let the devil take tomorrow. Let the devil take tomorrow. Napansin ni ni Mr. Marquez, pumunta sa amin. Naiintindihan nyo ba yung kinakanta nyo? Sabi niya gano'n. Pinaulit niya sa kaklase ko. Yung pala. Di parang ini-invite mo yung pinapabaya mo yung demon na siya ang magmamanyobra sa buhay mo ngayon. Bukas, bahala bukas, parang gano'n yung mensahe. Mag-ingat din tayo sa mga gano'n. Baka yun ang entry ng devil sa ating buhay. Mga kinakanta, yung mga sinasabi natin, pag-ingatan pala natin. Ayan, so last mga kapatid, last na entry points. Ito yung pinaka-importante mga kapatid. Broken relationship. Ayan. So basahin natin yung Mark chapter 5. Please, hanggang Mark chapter 5 verse 1 to 18. Yan. Ito na siguro yung last natin, tapos next week i-fill up natin. Sige, basahin natin yon, yung story ng Jesus restores a demon-possessed man. Sino na ang nakakuha mga kapatid? Mark chapter 5 verse 1 to 18. Hanggang 18 yan, story ito. Sige, basahin mo bro kung ano. Okay, nakita nyo na? They went across the lake to the region of the Gerasene. When Jesus got out of the boat, a man with an evil spirit came from the tomb to meet him. This man lived in the tombs, and no one could blind him anymore, not even with a chain. For he had often been chained hand and foot, but he tore the chains apart and broke the irons on his feet. No one was strong enough to subdue him. Night and day, among the tombs and in the hills, he would cry out and cut himself with stones. When he saw Jesus from a distance, he ran and fell on his knees in front of him. He shouted at the top of his voice, "What do you want with me, Jesus, Son of the Most High God? Swear to God that you won't torture me." For Jesus had said to him, "Come out of this man, you evil spirit." Then Jesus asked him, "What is your name?" "My name is Legion," he replied, "for we are many." And he begged Jesus again and again not to send them out of the area. A large herd of pigs was feeding on the nearby hillside. The demons begged Jesus, "Send us among the pigs. Allow us to go into them." He gave them permission, and the evil spirit came out
and went into the pigs. The herd, about 2,000 in number, rushed down the steep bank into the lake and were drowned. Those tending the pigs ran off and reported this in the town and countryside, and the people went out to see what had happened. When they came to Jesus, they saw the man who had been possessed by the legion of demons, sitting there, dressed in his right mind, and they were afraid. Those who had seen it told the people what had happened to the demon-possessed man, and told about the pigs as well. Then the people began to plead with Jesus to leave their region. As Jesus was getting into the boat, the man who had been demon-possessed begged to go with him. Ayan, so ituloy natin yung verse 18. Ito yung ano, yung broken relationship na entry point, mga kapatid. Yung verse 18 to 19, sige pakibasa kung ayan. 19. Oh, 18, 19. 18 and 19, sige bro, sige. Basahin. As Jesus was getting into the boat, the man who had been demon-possessed begged to go with him. Jesus did not let him, but said, "Go home to your own people and tell them how much the Lord have done for you and how he has had mercy on you." Ayan. Okay. So, yung original translation dyan, sabi niya, gusto nung yung demon possessed man na sumama kay Lord, 'di ba? Pero ang sabi ng Lord, go home to your own family. Di ba? So, makita mo rito, yung isang entry points ng yung evil spirits is broken relationship. Sabi ng Lord, go home to your family and fix first your relationship to your family. Yan. So makikita natin dito, mga kapatid, na yung family talaga is the battlefield. What we need to focus is for the family. The relationship of the family, if you don't have a family, di ba? Your siblings, your parents, di ba? The whole family talaga ay dapat tignan natin. Di ba? Because you cannot cast out evil spirits if your relationship to your family ay broken, hindi maganda, or uncommunicated. Yan. So yun yung isang istorya doon sa Decapolis na possessed by evil spirits. 'Di ba? Because they were cast out, 'di ba? Iniwan siya eh. Can you imagine, iniwan siya ng pamilya niya nung makita na nilang siya ay na demon possessed at inilagay na lang doon sa mga sementeryo, sa mga daan-daan. 'Di ba? At nung umalis yung mga evil spirits, 'di ba? Gustong sumama kay Lord. Pero ang sabi niya, go home to your family, fix first your family. Di ba? So makita natin yung entry points dito sa broken family, mga kapatid. Doon sa lahat ng entry points, dito talaga yung relationship natin sa ating family and relationship natin sa church. So yan yung entry points at saka forms ng evil spirits, mga kapatid. So next Sunday ay, unless merong dagdag si Pastor John saka si Pastor Joel, next Sunday ay papag-aralan na natin yung Christians and spiritual warfare. Di ba? Yung Christians, evil spirits attack to Christians and our spiritual warfare. Kung anong gagawin natin doon para sa ganon, aware tayo doon sa mga nangyayari entry points sa ating buhay. Di ba? Para sa ganon ay hindi makalapit si Satanas, yung mga evil spirits sa atin. Di ba? Kaya nga yung ginagawa natin ngayon, di ba? Sabi nga ni Pastor John, in the name of Jesus, di ba? Natakot yung demon, di ba? Pero talagang ang kinakatakutan, Pastor, ay yung dugo ni Kristo. Di ba? The blood of Christ, di ba? Talagang umaalis
Yan. Kaya ang isa bago tayo matulog, i-memorize yung Galatians 2:20. Nung pinag-aralan namin ito yung parang deliverance, individual deliverance before matulog, di ba? O kaya may mga evil spirits pumapasok na hindi ka tuliro sa buhay mo. Yung sinabi namin Kap, ito yung Galatians totoo na ano ba? Do you ever recall that one? Totoo. Galatians totoo. Ibig sabihin Galatians 2:20. 2:20. Galatians 2:20. Yan.